Alright, so yun, magandang gabi sa inyo lahat and magandang araw po sa lahat ng mga kababayan from sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFW and mga kaibigan natin dyan. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong follower from YouTube to TikTok and Facebook. Alright guys, so ito nga pag-uusapan nga natin about nga dito sa Quadcom. Ito yung usapin nga sa Quadcom, na si former President PRRD papunta na nga doon dapat sa sa airport. Ewan ko lang kung nakarating na siya ng Manila. Ayan yung pictures niya. Napapunta na nga ng para doon sa flight papunta dito sa Manila. Then suddenly ang ginawa ng Quadcom kinansela. Di magaling, di ba? Papanoorin nun natin yung video ni Dan Fernandez. Isa po sa magagaling na congressman. Rasok! Ako, sa tingin ko, sinadya yun. Kasi, Sunday pa lang pinag-uusapan na to eh. Kaya nga ano kaya sinadya? Yung yung style di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Ayun nga, na-invite siya sa marami ng klase ng hearing. Ito naging di ba? So, noon, di ba, ayaw nga pumunta ni former President diba ni Tatay Digong dyan. Diba kung maalala ninyo? Diba inimbitahan siya ni Abante. Tapos ngayon pupunta na kinancel. Diba? Actually hindi naman kailangan pa pumunta ng tatay dyan. Kasi nga umattend na siya na isang beses sa hearing. Sa Senate hearing. Kasi alam nyo guys, masyado nang magulo kung ang daming hearing na inaatinan. Sa totoo lang, hearing dito, hearing doon. Siyempre, lahat naman ng hearing may budget yan. Imposibleng wala. Ang pera yan ng taong bayan. Matik ko yan. Tuloy. If I'm not mistaken, doon pa lang sa committee ng EJK, ng Human Rights, months ago pa yan, in-invite na po ni Chairman Abante, and they declined. And now, yun, si Chairman Abante pala, yung committee daw ng si Chairman Committee, si Congressman Abante, yung yun, Escalade. May Mercedes-Benz. Diba? Hindi, nakita ko sa picture tas ang gagara ng suot nun. Hearing na po tayo, nakonbina yung Quadcom, we continually inviting the former president, pero still, hindi pa rin po siya uma-attend. And now na nagkaroon po ng ganitong decision ng Quadcom to... bakit nyo nga kinancel? Ay, nako. Cancel it, then suddenly saka sila appear. Magmumukha naman po kaming we're not following our own rules. Pangit po sa ating pong mga members. Sabi ni Dan, ni Congressman Dan Fernandez, ang sabi niya, diba, nagmumukha naman nga daw silang hindi maganda. Ang tanong, di ba? Nung ibinulgar kayo ng mamang pulis na si Colonel na dating hepe ng Mandaluyong. Ano tawag niyo doon? Ako nagtatanong lang. Ano tawag sa inyo doon? Di ba? Pwede natin pwede niyong balikan yung video mga kababayan.
Na binibigyan nila ng ano, ng parang script o sasabihin. Aminin mo lang na ano, sumang-ayon ka lang. Malayo pa mararating mo. Magiging general ka pa. Sila pa yung nangako no? Anyway, hindi mo na ako may sabi doon. May sabi doon yung, diba, yung police na in-interview sa, ano, sa, tawag nito sa Senate, diba? Speaking of ano, diba? Script. Ato, nadulas si Barbers. Script daw. Papanarin natin. Marami po ang gusto magbigay ng testimonya. Ang amin pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Alam nyo mga kababayan, ito lang maano ko lang. Bakit to tayo may mga ganitong klase ng tao na anong ho sa war on drugs? Hindi ko maintindihan. Nung panahon ng war on drugs at panahon ni Pangulong Duterte, ang dami nilang sumasang-ayon. Pero ngayon, nagbago na yung mga isip nila. Hindi malaman bakit kaya? Kasi alam niyo mga kababayan, ito isa sa pinakasakit ng lipunan o sakit ng bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. 'Di ba? Napakalaking problema po ang pinag-uugatan. 'Di ba? Pinag-uugatan, droga. Yun yung pinag-uugatan. Yun nga yung masakit doon Kasi alam nyo bakit? Kasi pag sinabing drugs, nandyan yung, di ba, yung crime, nandyan yung corruption, lahat yan magkakakonektado. Di ba? Andyan yung, di ba, monkey business. Ang dami yung nakakonect dyan. Kaya nga sabi, di ba, kung gusto mo bumagsak ang isang bansa, bagsakan mo ng droga. Yun yung masakit na katotohanan. Diba? Kaya nga yung bagong presidente na upo ngayon sa Amerika, galit na galit sa drugs. Si Donald Trump. Mala Duterte ang datingan. Pero, dito tayo magtataka sa Pilipinas. Iniimbestigahan pa nila yung war on drugs. Hindi mo malaman kung pabor ba sila o against ba sila sa dun sa nangyari. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, approve silang lahat. Ngayon, nagbago? Ano yun? Hindi di ba? Sa totoo lang tayo. Doon lang tayo sa totoo, mga kababayan. Di ba? Ano ba ginagawa ng mga to nung panahon ng war on drugs? At hanggang ngayon, ano ba ginagawa ng mga to para labanan ng droga? Paano lalabanan yung droga? Bangag nga yung Ewan ko ba? Tuloy natin to. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible? Pwede mo na magsamahan yung scriptable. Pinagsama niya. Nadulas na. Doon. Grabe yan, no? Biruin nyo yun. Dito pa lang nahuhuli na sila, di ba? Na, lahat ng, may script. Ang hirap mo nun, mga kababayan. Mantakin mo ninyo, ganun ho yung mangyayari, puro may script. Hindi natin inuhusgahan kung totoo man o hindi, pero ito, parang sa bibig niya na lang galing, may script.
Di ba? At ang kakalungkot to dito mga kababayan, sa ginagawa nila, sa dami ng nangyari na hearing sa parang halos wala na ho naniniwala. Hindi, yun yung totoo eh. Diba? Ako, nababasa ko eh. Kahit kayo mag-survey, mas marami pa po yung hindi naniniwala. Doon lang ho tayo sa totoo. Kasi, isipin mo, diktahan mo yung isang pulis na kernel, tapos pilit yung pinapupunta na siya sa PRRD. Tapos nung pupunta na, bigla kayo nag-cancel. Diba? May plano. Bakit kinancel? Anong pinakamagandang rason? Bakit nyo kakancelin? Tama ba? Alright, so binigyan lang natin tong balitang ito ngayon, araw, no? At maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. Don't forget to like and follow sa ating sa ating social media platform, and don't forget to like and share ang mga ginagawa nating video dahil tutuloy-tuloy na ho natin ito sa paggawa ng video. So tinatiming ko lang din po talaga makakapag-live, no, sa YouTube, no, and TikTok. Pagsasabayin natin medyo hindi kinakaya ng ating gamit. Hindi kinakaya no. Mahirap lang ako Anyway, yun, alright. So, yun, ingat po kayong lahat and God first. Alright.